Ayun, magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Muling nagbabalik ang inyong lingkod, Ron D TV mo. Tuloy tayo kagad sa ating topic mga kababayan. Isa sa mga notorious na gunman ni TTG leader Arne Teves ay nasa Negros Oriental lang daw ito mga kababayan. Ayon kay Atty. Baligo, ditong si Bong Tanasan ay paikot-ikot lang daw dyan sa Negros Oriental. Kaya sana ito sila Mayor Janice Digamo, sila Mayor Fitz Diaz, yung nasa kampo nila Mayor Janice Digamo, sana mag-ingat sila kasi nga itong si Bong Tanasan ay nasa Negros Oriental lang daw ito paikot-ikot mga kababayan. At napakatindi nitong si Bong Tanasan mga kababayan. Ayon kay Atty. Baligod, napakatindi ng karanasan nitong si Bong Tanasan. Kaya pala siguro matagal itong nahuli mga kababayan dahil nga may mga karanasan daw ito sa pakikipag-gira mga kababayan. Kaya matindi itong tao na ito. Talagang napaka-delikado nito. At mayroon din tayo mga nababasang komento dito na itong si Bong Tanasan ay nasa parting Mindanao daw ito sa ngayon. Hindi naman nalalayo mga kababayan, baka pabiyahe lang ito kasi malapit lang naman yung lugar na yan. Ilang oras lang siguro tatakbuhin mga kababayan. Hindi nalalayo na palipat-lipat lang ito ng lugar dahil nga hinahanap din ito ng ating mga kapulisan mga kababayan. Kasi nga ayon sa Philippine National Police ay pinaigting na nila ang paghahanap sa mga membro ng TVS terrorist group mga kababayan, kasama na itong si Bong Tanasan mga kababayan. Sana mas mabilis itong mahuli. Pag hindi man mahuli ay sana matulad kay Alex Mayagman mga kababayan. Yun ang wag na nating patagalin, sabay-sabay na natin itong panoorin. Dito sa kasong to, or you feel na mas safe na kayo ngayon because of lumabas na talaga yung tinatawag na mga warrant, at meron pa daw isa ulit na binabantayan ng DOJ sa paglabas, another one na warrant, so magiging dalawa. Opo, siyempre po yung mga taga Negros ay nakakakita sila ng konting kaluwagan sa kanilang freedom of movement, dahil and even freedom of expression, dahil noon ay pag binanggit mo ang apelyido na Teves ay ibinubulong pa nila. Grabe. Sa takot nila, no? So meron konting kaluwagan naman po. And lalo na I was informed na nahuli na si Richard Cuadra. Yun, Cuadra. Ito yung isa sa mga hardcore killers nila. Nahuli na siya kahapon. Yung isa naman na si Alex Mayagma ay na-neutralize po. Nakipaglaban po yata sa pulis, napatay po siya. Oo. Pero meron pa rin pong ibang umiikot doon na mga hardcore assassins nila, katulad halimbawa ni Bong Tanasan, no? Yun. Tinitingnan namin yung background ni Bong Tanasan, nagkaroon yata siya ng isang experience na maging combatant sa Muslim country, no? Katulad po ng mga ibang mga Muslim po na sumama sa gera sa Syria, sa Afghanistan, sa Iraq, parang nagkaroon po siya ng karanasan na sumali sa ganong labanan. May ganun pala sa matindi ito mga kababayan si Bong Tanasan na ito. Para itong yung mga kasali mga kababayan sa mauti, may karanasan sa pakikipaggera. Talagang halang ang kaluluwa nito mga kababayan. Kaya siguro ito kinuha ni Arne Teves bilang isa nga sa mga tagaligpit niya sa kanyang mga kalaban dahil nga sa karanasan nitong si Bong Tanasan mga kababayan. Sana nga manglaban itong tao na ito kasi wala na itong parang wala na itong may mga may lahat naman tayo may karapatan, pero para sa akin mga kababayan, kung ganitong klaseng tao pa, wala na itong karapatan pa na manatiling nakatayo dahil nga may marami pa itong mabibiktima mga kababayan. Ay kasi nga napakatindi ng tao ito, wala itong mga kaluluwa. Dahil nga rin sa kanilang amo, sa kanilang leader na si TTG leader Arne Teves ay wala ring kaluluwa, wala ring balon-balonan, walang atay, halos walang bituka dahil hindi mga marunong maawa mga kababayan sa kanilang biktima. Sana nga Bong Tanasan, manglaban ka. Experience, parang pelikula yung okay,
Ganito kasi, okay, may isa pang warrant na lalabas and then pareho lang naman, hanapin pa rin siya, no? But we all know naman that warrant of arrest doesn't mean naman that the person is already guilty. Yun ay maghaharap na sa kaso, no? So when it comes to that, how ready are you? How prepared are you? Because the other side of kina Attorney Topacio, it seems that even before, parang nadedepensa niya na yun, di ba? Parang ang dami niya ng mga defense na iniisa-isa niya lahat ng mga nangyayari. Plus the factor, of course, yung sinasabi nga na yung mga bumaliktad ba? Oo. Di ba? Gaano kayo kahanda regarding this na in the court na yung ina-accept ng korte, ha? Na naka-ready kayo? Gaano kahanda? Actually po, itong kaso na ito, it may seem complicated because of the number of victims and the number of accused and how the crime was perpetrated. Pero sa prosecution po, ay actually napakadali itong i-prosecute sa totoo lang. No? Pangalawa, yung mga nag-recant noon na habang nasa custody sila ng NBI, nailipat naman na po sila. Madali na lang po silang ma-convince na panatilihin nila yung kanilang nauna ng mga affidavits. Oo. At yung Marvin Miranda naman ay nakahiwalay na sa kanila, walang communications na. Tapos si Jad Dera na dating namamalo sa kanila ng paddle sa loob ng NBI detention facility ay wala na rin. So malaki po ang aking paniniwala na yung mga 10 sundalo na yan ay babalik muli at paninindigan nila yung mga dati nilang salaysay. Yeah, but so far at this point, pinaninindigan nila yung kanilang pag-recant ng statement. Oo. At this point pa. Yes po. Pero okay lang po yan, ma'am. Sa mga susunod po na anywhere at during the stage of the trial, paninindigan po nila yan yung kanilang nasabi na. 100% po ako dyan, ma'am. Okay. So, in other words, medyo confident kayo sa inyong mga ipipresenta sa korte. Opo. At pagka prinisenta namin yung mga akusado mismo na mga sundalo as hostile witnesses, aaminin po nila yan na sayang yung milyon. Totoo yung mga nauna na nilang sinabi sa kanilang statements. Okay, malakas yun kapag pinanindigan nila, pero sir, paano kung hindi? Will that weaken your case, prosecution case? A worst scenario, if they stand pat to their recantation, we can present the examining officer. No? Dahil doon sa judicial affidavit, merong nagtatanong at merong nagsasagot. So we can present the examining officer at tatanungin namin siya, ikaw ba ang nag-examine? Yes. Ito ba yung tanong mo sa kanya? Yes. Ano naman yung sinagot niya sa'yo? Ganito. Noong tinanong mo ba siya, ay tinakot mo, sinaktan mo, inoferan mo ng anuman, bribe? Siyempre, sasabihin ng examining officer, hindi po. Malaya nilang sinabi yung mga sagot sa mga katanungan ko. Okay. So, wala pong worry doon, ma'am. Yun. Ayun. Sige. Mag-ingat po kayo at mukhang nasa kali kayo. Hindi na namin tatanungin kung saan kayo papunta. Yun ang mga abogadong matalino, mga kababayan. Hindi katulad kay Attorney Topacio na ay talaga namang tumatalsik na yung laway, mga kababayan, sa pagdidipinsa sa kanyang amo na si TTG leader Arnie Tevez. Pero wala pa rin nangyari, may warrant pa rin lumabas, mayroon pang ilalabas na ibang warrant, mga kababayan, naging terorista pa. Talsik-talsik na yung laway ni Attorney Topacio, pero talo pa rin yung kanyang amo na si TTG leader Arnie Tevez, mga kababayan. Yan ang magandang paliwanag. Naku po, napakasayang ng tig-8 milyon bawat isang suspect. 10 ba yan? Grabe, 80 milyon, mga kababayan. Pordoy silang mga kababayan. Grabing pira na excuse me,
ang laki ng pera, ang daming pera na nasayang nitong si Arnie Teves, mga kababayan. Bukod pa sa bayad niya kay Atty. Topacio na napakalaki daw, sabi ng mga nagkokomento dito. Ako, purdoy ka talaga langga sa ginawa mo. Kaya dapat wag ka na magbayad, sumuko ka na lang. Pagdusahan mo lang yung mga ginawang kabulastugan, yung ginawang mga kasalanan. Magpakulong ka na lang. Tapos itago mo lang yung pera mo, i-reserve mo na lang. Kung makakalabas ka man, ilang count na murder yan, ilang taon ba bawat murder? 41 years ba? Hindi ko lang masyadong alam, basta sa mga 40, no? Kung halimbawa, katulad nung ilang counts yung kay 10 counts, nako, 40. Hindi na pala makakalabas. Hindi na pala makakalabas, mga kababayan. Hindi na makakalabas silang ng kulungan. Doon na siya talaga, lalong-lalo na doon siya kikintab na yung ulo niya doon sa loob ng kulungan.